Gusto ko lang sabihin, mga kababayan ko, dito kay Senator Robin Padilla. Oy, Senator Robin Padilla, makinig ka sa akin. Ha? Makinig ka sa akin. Oo, tama. Wala ho akong pake kung marinig mo ho itong sasabihin ko. Pero gusto ko lang ho ipaalam sa'yo na minsan ho gamitin ho natin ang utak natin. No? Tama ho ba ako? Minsan ho gamamit ho tayo ng utak. Mga kapatid, gumamit ho tayo ng talino. No? Gumamit ho tayo ng tamang pag-iisip. Yung right words. Gumamit ho tayo ng tamang matinong kaisipan. No? Kasi ho, nakakatawa ho yung sinasabi ho ninyo na may pondo naman at ang ating sandatahang hukbong dagat para bombahin naman ng China. Eh makinig ho kayo sa akin. Kung ganyan ho ng ganyan ang sasabihin ho ninyo, sumama na ho kayo kay Senator Bato de la Rosa at lumayas na ho kayo sa Senado. Yun ho ang sasabihin ko ha. Makinig ho kayo. Bakit mga kababayan ko? Tingnan nyo ho mabuti. Mga kapatid. Saan ho kayo makakita ng isang senador na magpo-provoke ng isang gera? Saan ho kayo makakita? Nakita nyo ho ba kung gaano katatalino ang mga senador natin? Mga kababayan ko? Nakita nyo ho? Nakita nyo ho mga kababayan ko? Nakita nyo ho rin yung mga senador ng China kung paano ho lumuhod at nakakahiya sa bansa natin na meron tayong mga politikong hinalal na lumuluhod sa ibang bansa at sa ibang lahi. Tama ho kayo ng inyong naririnig sa akin. I'm not blaming the China, mga kababayan ko, because they are also the victims of Duterte. Like I said, I am not against to China. China is our friend. Kaibigan ng Pilipinas ang China. Ang kalaban natin ang mga Duterte, hindi ang China. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan ko. Subukan yung tanggalin ng Duterte sa China. Mai-escalate natin yung problema sa West Philippine Sea. Mga kababayan ko. Subukan nilang tanggalin ang suporta sa mga Duterte. Mga kababayan ko, mai-escalate natin yung problema sa karagatan natin. Mga kababayan. Ito ang pinakamatindi, mga kapatid. No? Alam mo, nakakahiya sa mga Pilipino, no? Nakita ninyo kung gaano lumuhod yung mga senador na sumisip-sip sa China. Oho, nakita nyo ho. Nakita nyo kung paano ho tayo i-betray ng mga senador na yan. Nakita ninyo kung paano ho tayo pinagkalulo sa harapan ng milyong-milyong Pilipinong nakatutok sa hearing sa Senado. Na kung saan, mga kababayan ko, na meron nung isang senador, mga kababayan, na nag-provoke ng isang gera. Mga kababayan, ang katwiran ho ng senador na ito, mga kababayan, hindi ko alam kung ito ba'y nasa tamang pag-iisip. No? Hindi ko ho alam kung nasa tamang pag-iisip ho ba itong senador na to. Sinabi niya ho, mga kababayan ko, na may pondo may pondo daw ang sandatahang dagat o Philippine Navy para bumili ng malaking water cannon na pambomba rin sa China. Ngayon ho, mga kababayan ko, what is the consequences kung mangyayari ito? Yan ang tanong ko kay Senator Robin ngayon, mga kababayan. Kapag binomba ba natin ang Coast Guard ng China, mga kababayan ko, number one, may escalate ba natin yung problema? Sagot, hindi. Mga kababayan ko. Pag binomba natin ang China ng mas malaking water cannon, gagantihan sa atin ng triple o doble. Tama, mga kababayan ko? Kaya ho yung katwiran ni Senator Robin Padilla, nagpo-provoke po ng isang malaking gera. Mga kababayan ko. Ngayon, bakit hindi gumagamit ng water cannon ng Pilipinas? Kasi parang pinapakita ni Binoy na mga kababayan ko, no? Pinapakita dito ni Binoy, mga kababayan ko, na may pera naman ng gobyerno, ba't ayaw nyo mag-retaliate? Ba't ayaw nyo gumanti? Mga kababayan. Kasi ang sagot dito, hindi naman sagot
Kapag binomba ka ng water cannon, bobombahin mo rin ng water cannon. Hindi yun ang sagot doon. Mga kababayan ko. Ang sagot po doon, kailangan diplomasya. Ngayon, mga kababayan ko, ang trabaho ba ng senador pa maggumawa ng init ng ulo? Hindi. Ang senador kailangan gumawa ng isang resolusyon o batas para magkaroon ng diplomasya. Ngayon, mga kababayan ko, si Senator Marcoleta, si Senator Bong Revilla, yung mga Duterte senators, hindi po pumirma. Mga kababayan ko, bakit hindi pumirma? Mga kababayan, simple lang, mga kapatid. Kapag pumirma sila, napalayasin yung Chinese ambassador dito sa Pilipinas, mga kababayan ko, mawawalan sila ng suporta at hindi na sila makakasipsip sa China magpakailanman. Remember, there is a two parties of China. One is China Socialist Communist. Number two is Communist Party of China. Ano ang kasama ng mga Duterte? Makinig kayo sa akin, mga kababayan ko, para malaman ninyo. I told you guys, there is a two parties in China. Parang liberal at Democrats, mga kababayan ko. But in China, there is a Socialist Communist Party of the Party of China, and meron din, mga kababayan ko, no? Meron din, mga kababayan, na Communist Party of China. Dalawang klase. Pero ang party ruling, mga kababayan ko sa China, is communism, mga kapatid. Ngayon, si Xi Jinping is Socialist Communist Party of China. So, sino nagpopondo sa mga Duterte? The Communist Party of China. Mga kababayan ko. Yun ang ginagawa nila. So ngayon, mga kababayan, sa mga hindi nakakalam, dalawa yan. Mga kababayan ko, dalawang klase ng partido sa loob ng China ang nagpapatakbo ng bansa nila. Which is the beneficiary is yung kanilang constituents, yung kanilang mga mamamayan, mga Chino. Ngayon, mga kababayan ko, sa laban ng West Philippine Sea, walang Communist Party, walang Socialist Communist Party ng China, iisa sila ng laban to gain the power sa West Philippine Sea. Walang komunista, walang socialista, lahat tayo Chino, isang laban. Kaya natopondohan ang mga Duterte. Ngayon, mga kababayan ko, subukan natin tanggalin sa mga Duterte ang China. Ibalik natin ang tiwala at pakikipag-usap ng bilateral talks at gamitin natin ang diplomasya sa China. Mai-escalate natin yung problema. Kagaya ng ginagawa ng Pilipinas na pakikipag-usap sa Vietnam. They are also the claimant, mga kababayan. Tama? Tama ba ako? Correct me if I'm wrong. They are also the claimant. Nakikipag-agawan din sa atin ang Vietnam. Pero bakit ang Vietnam na nakakausap natin, nagagawan natin ng paraan, na paghahatian natin ang dapat paghatian? Bakit? Mga kababayan ko. Because of what? Diplomacy. Supposed to be dapat ang isang senador, hindi ka nagpo-provoke ng isang problema. Tama ako? Hindi ka magpo-provoke ng isang problema, hindi ka rin maghahamon ng gera. Kung binomba, kung tatanga-tanga, ang mga naniwala dito, ginawa nga talaga, yung magbumili ng isang malaking water cannon, bombahin din natin ang China, di nagkaroon tuloy tayo ng gera. Sino kawawa? Ililigtas ba tayo ni Robin Padilla? Ililigtas ba tayo ng mga Duterte senators? Hindi! Mauunang ilikas ang pamilya niya na tahayaan ng mga Pilipinong malugmok sa isang gerang papasukin. Tapos gusto pa mag-vice-presidente? Grabe ang Pilipinas. Good luck. Mga kababayan ko. Imagine niyo, bubombahin mo yun. Pag binomba mo yun, hindi nagkagera tayo dito. Mga kababayan ko, nagalit ang China, gaganti sa atin, gaganti tayo. Wala na mangyayari. Mga kababayan ko, the best way, mga kababayan ko, ulitin ng bansa natin, mga kababayan ko, yung ginawa ni former Senator Antonio Sani Trillanes. Kung saan, mga kababayan ko, nagkaroon sila ng back-channeling na kung saan napag-usapan ang tungkol at pagsasaayos ng West Philippine Sea. Mga kababayan ko. Totoo ito sinasabi ko, mga kababayan. Maganda yung ginawa ni former Senator Antonio Sani Trillanes sa West Philippine Sea kung bakit niya na-escalate yung problema doon at nagawa niyang mapauwi yung mga mapabalik ng China, yung mga barko ng China.
Because of what? Diplomacy. Nung panahon ni Pinoy, hindi uso gera, mga kababayan ko. Pero nung pumasok ang mga Duterte, wala na. Naging tutan sila ng China. Naging ano, mga kababayan ko? Bakit? Di ba? Huwag nyo yung habulin, sabi pa ni Duterte. Wala man ako makuha dyan. Tubig lang yan. Makuha mo dyan na ganito. Pero hindi yung tubig ang hinahabol. Mababaw yung paliwanag didigong sa sambayan ng Pilipino na pinaniwalaan. Na until now, pinanghahawakan nyo nung isang senador na nanalo ngayon nasa Senado. Biruin nyo, mga kababayan ko, ganun ang sistema niya. Utak talangka. Gagawa ng gera para ano? Talo Pilipino. Diba? Eh kung gerahin tayo ng China, may mapapala ba tayo? Wala, babagsak ang Pilipinas. Malulugmok tayo. Pag ginera tayo ng China, lulusubin din ng Amerika ang China, mababagsak din ng China. Mananalo ba yan? Sa totoong laban, sa bansa, tandaan nyo to. Ang taong bayan ang unang-unang kawawa. Tandaan nyo yan, mga kababayan ko. Taong bayan ng unang-unang kawawa. Sa lahat, mga kapatid. Kapag natuloy ang isang gera. Kaya huwag nyo pong pangarapin. No? Huwag nyo pong pangarapin. At isa pa, bago ko tapusin itong isang topic na to tungkol dito sa isang senador na to, pakiusap ko lang ho sa mga kababayan natin, sa susunod ho na eleksyon, sa 2028, mga kababayan ko, huwag nyo na hong iboto yung mga ganyan. Maglagay ho tayo sa Senado ng may utak, merong magagawa, merong mapapala ang Pilipino, at merong magagawa para sa bayan. Yung maglilingkod ho sa atin. Hindi yung magbobo-bobo-bohan. Hindi yung sabog kapag nagdo-duty sa Senado. Hindi yung nagpo-food trip. Abay, mga kababayan ko, mag-isip-isip ho kayo. Ipagkatiwala ulit ang 6 na taon. Binubudol ho tayo. Diyos ko. Sana maging matalino sa pagpili ang taong bayan. Maging matalino ang bawat Pilipino sa pagpili ng isang bagong kandidato. Pumili kayo ng tama, pumili tayo ng tama, ilagay natin sa tama ang ating bansa. Mga kababayan, wala ho tayong mapapala sa mga senador ng mga Duterte. Tanging pangsarili at poprotektahan lamang si Sara Duterte. Kitang-kita nyo naman ang kanilang ginagawa. Hindi ko na ho kailangan pang ipahabain ang sasabihin ko, pero kitang-kita nyo naman ang kanilang ginagawa. Kaya po, mga kapatid, mga kababayan, magising na po tayong lahat. Hindi ito ang panahon upang magtalo-talo tayo, dapat tayo magkaisa. Diba? Mga kababayan ko, isipin nyo na lang, mga kababayan, tingnan nyo na lang kung anong nagawa niyang senador na yan. May malaking nagawa ba sa Pilipino? Wala. Kaya wag na po tayo umasa. Mga kababayan ko. Tama na, sobra na, tigilan na natin yung mga papogi lamang at nagpapabibo sa Senado. Mga kababayan ko. Okay? Hindi na uubra, mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm, malamang susuko na. Dahil kami ang bebengga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dedes, benga, benga. Halik sa Walang kawala ang may sala. Wala kang kawala, benga, bengador. Kayo ay maganda, benga, bengador. Galit sa masama, benga, bengador. Ang sa inyo bebenga, benga, bengador. Wala kang kawala, benga, bengador. Kayo ay maganda, benga, bengador. Galit sa masama, benga, bengador.